Magandang araw mga boss. Bago ko simulan yung gagawin ko, i-engine wash ko muna itong sasakyan ni customer. Kita nyo naman, pinagbahayan na yan ng daga. Mabuti na nga lang at walang mga wire na nginat-ngat. Kumbaga, ginawa lang apartment itong pwesto ng makina ni customer. Pag ganito mga boss, matagal-tagal na washingan ito. Okay lang sana kung alikabok lang itong kumapit. Kaya lang hindi basta-basta alikabok yan mga boss. Pati dito sa hood niya mga boss, ang kumapit dyan, alam nyo kung ano? Hindi siya alikabok mga boss, kundi malagkit na libag. Ew, sana nakuha niyo yung sinasabi ko. Kaya pag ganito kadumi mga boss, sinisigurado ko na itong degreaser na gagamitin ko, hindi siya fake, dapat original. Kaya ako naman nasasabi yun mga boss, kasi nakadalawang beses na ako nakabili ng fake na degreaser. Naku naman, same na same ang tatak, pero fake pala. Kaya nga kung mapapansin nyo mga boss, ayoko nagre-recommend ng engine degreaser kasi maraming fake nito eh. Minsan yung nabili ko, tubig lang na may sabon. O kaya naman, hindi naman makatanggal ng dumi. Siya nga pala mga boss, sa paggamit naman itong engine degreaser, sprayan nyo lang itong kabuuan ng makina nyo. Okay lang naman kahit mabasa nyo lahat ng pyesa or sensor nitong makina. Dahil wala namang malakas na pressure pag in-spray mo itong degreaser. At hindi naman yan nakaka-damage ng mga sensor dito sa makina mo kahit ma-sprayan mo siya or mabasa mo. Ang kagandahan lang kasi mga boss, pag magandang klase itong degreaser mo, gaya nitong nabili ko, okay na ba siya. Kita nyo naman, bawat pag-spray na ginagawa ko, lumalabas kagad yung kulay nitong sasakyan ni customer. Yung pintura niya ba, kumikintab agad. Ibig sabihin niya mga boss, okay yan. Tanggalin ko muna itong engine cover niya para ma-sprayan ko rin itong ibabaw ng valve cover. Ito nga mga boss, nang matanggal ko itong engine cover niya, nako po, yung apat na ignition coil nito sa ibabaw ng spark plug, ibig ko sabihin yung nakatusok, nako may mga mancha-mancha. Alam niyo na kung ano yung kumapit na yun. At dahil nga tapos ko nang ma-spray ng degreaser itong makina pati itong hood, kung makikita nyo, ini-sprayan ko na yan ng pressure washer ko. At syempre naman mga boss, muli na naman ako nagpapasalamat sa isang viewers na nag-sponsor nga nitong pressure washer ko. Boss, maraming salamat. Madalas kasi siyang nanonood sa akin sa mga video ko, maging sa FB, dito sa YouTube, nanonood siya mga boss. At nung mapansin niya, hindi na daw ako nagwawashing. Kaya ang ginawa niya, chinat niya ako na kung bakit nga daw hindi na ako nag-engine wash. Sabi ko naman, nasira na yung pressure washer ko or yung pang engine wash ko, kaya wala ka na makikitang video. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko pa raw mag-engine wash kasi papadalahan niya raw ako sa GCash ng pambili ko ng pressure washer or pang washing nga ng makina. Alam niyo mga boss, hiyang-hiya talaga ako nung hiningi niya yung number ko sa GCash eh. Kasi siyempre, di ba, nakakahiya rin naman yun. Pero binigay ko agad yung number, siyempre naman, baka magbago yung isip eh. At syempre naman, maraming salamat doon sa nag-sponsor at higit sa lahat sa Diyos. Kasi alam ko naman na inutusan lang naman siya ng Diyos para bigyan ako eh. Biblically speaking kasi mga boss, hindi ka makakagawa ng mabuti maliban na lamang samahan ka ng Diyos. Kita nyo sa atin, maraming sobrang yaman dito, pero hindi sila makagawa ng mabuti. Kasi alam ng Diyos, yung pera nila, hindi maganda yung pinanggalingan eh. Kaya nga kung mababasa nyo sa Biblia, di ba? Si Cain naghandog sa Diyos. Hindi niya tinanggap dahil nga si Cain daw ay sama-sama. Pero yung handog ni Abel, tinanggap ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, mabuting tao si Abel. Bakit ba na naman ako napunta dyan? Mamaya may masaktan na naman. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Siya nga pala, pag gumamit kayo ng pressure washer, yung mga sensor, huwag niyong masyadong tutukan ng matagal ng malakas na pressure washer. Kung mapapansin nyo, itong pressure washer ko, kapag yung makina ang huhugasan ko, di ba? Talagang malakas yung sirit nung pressure washer ko. Pero kapag ang babasain ko, yung mga niya, yung mga sensor, kung mapapansin nyo, kalat-kalat naman yung lumalabas na tubig dito sa pressure washer ko. Pansinin nyo yan mga boss. Shower ang forma ng pressure washer ko kapag ibubuga ko sa mga socket wire, sa mga sensor, naka-washer. Kumbaga sa kalat-kalat, ayan kita nyo, di ba? Sabog yung tubig eh, di ba? Wala siyang tulis. Pero kapag direkta dito sa makina mga boss, mapapansin nyo, matulis yung pressure washer ko. Kasi mga boss, sa lakas itong pressure washer, pwedeng masira mga boss yung mga socket wire nyo, yung sensor. Kapag matulis masyado yung tubig or masyadong malakas yung pressure, pag binira nyo nga yung mga socket wire, dapat pag bibira ka ng mga socket wire, yung tulis nung tubig, dapat shower lang siya, sabog kumbaga, para hindi malakas masyado yung pressure.
Sa ganong pamamaraan, hindi madamage yung socket wire, yung mga sensor mo, dito nga sa makina. Syempre mga boss, kasama na rin sa maiingatan dyan yung mga wire na napaka-importante na maingatan ngayon dahil nga sa pag naputol yung wire, problema pa rin. Lalo na ito mga boss, ang daming problema nito sa sasakyan ni customer. Unang problema nito mga boss, yung minor nito, hindi siya stable, taas-baba siya. Kumbaga, palyado itong makina ni customer. Tapos yung under ng makina nito mga boss, magaspang. Bukod dun mga boss, pag niliko itong manibela niya, pakaliwa or pakanan, naku po, matigas, mabigat daw ipihit or mabigat siyang iliko. Tapos meron pa siyang naririnig na umiingay dito sa driver side. Dito ngayon, sa harap ang gulong niya. At yung pinakamalalang problema nito mga boss, yung init tong makina, hindi na siya normal, akala mo overheat. Dahil nga siguro sa sobrang dumi na ng makina o kaya yung coolant dito sa radiator, kailangan na siguro siyang i-drain. Pwede kasing puro kalawang na yung loob ng radiator nito eh. Siyempre naman mga boss, paano ko nalaman yan? Bago ko tinanggap itong sasakyan ni customer, siyempre, chinek ko maigi yan. Pinaandar ko muna siya ng ilang minuto, baka mamaya for overhaul na itong makina. Pangalawa, baka mamaya maraming sira yan sa pangilalim. Siyempre, chinek up ko muna maigi yan para alam na ni customer kung magkano yung magagastos. Kumbaga, binigyan ko na siya ng partial na idea para hindi na siya mabibigla just in case na gumastos siya ng malaki. Isa pa pala sa gagawin ko dito mga boss, i-chainsaw ko itong sasakyan ni customer. At gaya nga ng sinabi ko, pag ako nagpapalit ng pyesa, yung makatarungan, kumbaga sigurado kang sira. Hindi porket sinabi sa akin ni customer na marami siyang problemang nararamdaman dito sa ilalim, pagsasamantalahan ko na siya, ay hindi. Doon mo ngayon subukan yung sarili mo kung hanggang saan yung pagiging tapat mo. Hindi porket malaki yung problema ni customer, sasabihin natin agad na, ay sira to, kaya pala mabigat-bigat ng manibela ay kaya pala may maingay kasi sira ito. Ay kaya pala may palya yung makina kasi sira ito. Para sa akin, hindi ganoon ang tamang paghatol unless na si customer na mismo yung nag-recommend para palitan yung pyesa niya. Tingnan nyo, kinikwentuhan ko lang kayo, pero natapos na ako dito sa ginagawa ko. Kaya ko lang naman sinasabi ng mga boss para hindi kayo mainip. I-focus ko nga yung camera mga boss para makita nyo kung malinis talaga itong pagkakawasing ko dito sa makina ni customer. O di ba? Kintab naman siya eh. O tingnan nyo. Yan ang kagandahan kapag yung degreaser na nabili nyo, magandang klase siya eh. Tingnan nyo. O di ba? Malinis Diba? Tanggal talaga yung mancha-mancha niya dito sa makina eh. Tingnan niyo yung battery na lang yung kulay, diba? Ang kintab niya. Diba? Ayan ang kagandahan kapag yung degreaser na nabili nyo, magandang klase. Tingnan niyo yung dito sa makina, Malinis na malinis talaga siya eh. Di masisimulan ko ngayon yung trabaho na hindi ako nandidire. Yun ang point, kaya inuna ko yung pagwashing dito sa makina. Kumbaga, nilagyan ko lang ng preparasyon yung paggawa ko. Tingnan nyo itong engine cover niya, di ba? Malinis na rin. Dati kasi mga boss, may mga mancha-mancha yan eh. Na hindi ko alam kung anong klase yung mancha na yan, basta may amoy siya. Ito lang kasi yung mahirap mga boss, kapag ang sasakyan mo nakaparking sa labas, ganyan ang mangyayari. Talagang papasukin ng daga yan. At dahil sa okay na yung pagkakawashing ko dito mga boss, sisimulan ko na yung pangalawang trabaho. Kasi nga, ang susunod kong gagawin dito, i-change oil ko naman itong makina ni customer. Kaya iilalim ako dyan mga boss. Tapos gamit itong box wrench sa number 14, luluwagan ko itong drain plug niya. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para mas mabilis mong matanggal itong drain plug. Ayan na mga boss, dinidrain ko na itong lumang langis ni customer. Pag kaunti na lang yung tumutulo, ibalik ko na ngayon itong drain plug niya. Dahil nga kung makikita yung itong langis niya, grabe yung itim. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, ipa-flashing ko. After ko mailagay yung drain plug niya at mahigpitan, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina para maisalin ko nga itong gagamitin ko na pang flashing na langis. Gumamit lang naman ako ng 2 litrong langis dyan mga boss. At alam nyo naman na kung ano yung madalas kong ginagamit na pang flashing. Ito nga mga boss, yung Revex 40. Dahil nga sa sigurado naman ako na nakakalinis talaga yan. Kaya pa-start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang umaandar yan hanggang sa makonsume nyo na yung 5 minuto. Wala kayong ibang gagawin dyan mga boss, hindi nyo kailangang i-revolusyon. Dapat yung minor niya naka-steady lang, wala na kayong ibang gagawin pa. Pero pag na-consume nyo na yung 5 minutes,
pwede nyo na ngayong i-switch off itong makina. Gaya nito, naka 5 minutes na. Switch off ko na yan. Tapos, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-drain ko ulit yung ginamit kong pang-flashing na langis. At gamit niya itong box lens ko na number 14, luluwagan ko ulit itong drain plug niya. Ayan mga boss. At pag maluwag na yan, pwede nyo na ngayon tanggalin itong drain plug para yung langis nga mapatulo nyo na. Tsaka pala mga boss, kung kayo naman na mag-DIY ng sasakyan nyo at mag-chase oil nga kayo, palamigin nyo muna itong makina kasi mainit yung langis eh. Baka akala nyo, dire-diretso yung paggawa ko dyan. Hindi, pinalamig ko ng kaunti yung makina niyan bago ko drainin itong langis. At sa pagtanggal naman ng oil filter, gagamit kayo dyan ng oil filter rinse. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin ng kamay mo itong lumang oil filter. Tapos, patuluin mo lang muna yan. Hayaan mo lang siyang tumutulo. Pagkaunti na lang yung tumutulo, gumamit ka ngayon ng basahan, punasan mo itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter. Dapat malinis yan. At pag inilagay mo naman itong bagong oil filter, yung o-ring yan, dapat pinahiram mo ng langis para pag hinigpitan mo itong oil filter mong bago, hindi mapilipit yung o-ring. Kasi nga, pag na-damage yung o-ring nitong oil filter, pwedeng magkaroon ng leak yan. Magkakaproblema ka pa ngayon. At dahil sa okay na ito mga boss, pati itong drain plug niya, ilalagay ko na rin yan. Syempre naman, bago nyo ilagay itong drain plug, dapat pinunasan nyo itong oil pan niya. Tapos gamit ka na ngayon ng box lens mo na number 14 at i-final mo na yung higpit. At kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutang higpitan dito sa ilalim, o pwede ka na ngayon magsali ng langis. May naka-ready lang naman si customer na 1 gallon. Pero hindi nyo isasalin lahat yan. Gagamit kayo syempre ng dipstick para sigurado kayo sa langis na isasali nyo dito sa loob ng makina. At dahil nga sa marami pa akong gagawin dito mga boss, abangan nyo sa part 2. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!